Sa kaugnay na balita mga kabombo, nasa linya na ho ng ating komunikasyon. Kuha tayo ng mga reaksyon din dito ho sa abogado ng mga biktima ho ng mga extrajudicial killings. Si International Criminal Court Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, kaugnay pa rin ho dito sa mga ilang development ho sa kaso ng Pangulo, doon ho sa pagpapaliban ng confirmation of charges sa na dati hong o naka-schedule sana sa Setyembre 23 ng kasalukuyang taon. Magandang umaga po, Attorney, and welcome to the program. Unang-una, hingi lang po kami ng reaksyon dito ho sa indefinite postponement ng confirmation of charges hearing laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tingin namin ito ay drama, panloloko, at maaaring bahagi ng desperate tactics ng ng Duterte camp. Hindi naman namin sinasantabi na posibleng meron talaga siyang nararamdaman. Pero baka masyadong na-overinflate o parang yung parang kumbaga masakit lang ang tuhod, cancer na. Kaya kailangang ang factual information ilinaw ng ICC. Sa ngayon, maraming mga redacted information na nasa mga dokumento nila. Kaya panawagan din sana ng mga biktima, malaman din naman namin yung mga nakaraan ng sinabmit patungkol doon sa hindi lang ito health situation, both physical and mental or psychological. Attorney, may ganito na po bang mga precedents dati pa? Usual na argumento yan ng mga naakusahan at kung dito sa Pilipinas, ilabas ang wheelchair, ilabas ang neck brace, ganun din. At sa kanila, ihain ang motion to postpone or kung anumang motion, adjournment request, yun yung kay Kaufman na si Finayle, adjournment request, ilabas na yan, kumbaga, para hindi magsimula ang trial. Yun ang unang parang unang move mo pag nang magsimula ang trial dahil kapag nagsimula yan, mas mahirapan tayong gumawa ng defense. At lalo na sa kaso ni Duterte na parang siya mismo ang nagdiin sa sarili niya sa maraming pangyayari. Kaya, tingin namin, sige, ma-postpone, pero sana ma-reset din to. Sabihin natin September 30, 1 week after. Kaya, panawagan namin sa mga judges na wag mapasisilo. Actually, sa lahat, sa publiko, sa lahat na, wag pong pasisilo at wag padadala sa drama. Mm. Pero ho, attorney, pero sa precedence, ganun lang po ba kaikli tulad ho ng nabanggit ninyo kanina na 1 week after or magtatagal pa ng ilang buwan, attorney? Ay, hindi maraming factors. Pero sabi ng judges mismo or sabi ng chamber na hindi nila masabi, walang window na ibinigay. Pero kung para sa amin, ibig sabihin nun, kung ang tingin ng marami na walang window na ibinigay, ibig sabihin tatagal pa. Ibig sabihin din nun, pwedeng mas mabilis pa. Kaya kung kami, 1 week, sapat na, actually, um, may 3 linggo pa. Tama ba? 3 linggo pa bago ang September 23. Ay, sorry, 2 linggo na lang to September 23. Ang itsurahan niyan, baka pwede na siyang magpatingin sa doktor o kung kanino mang eksperto sa ngayon para pagdating ng 23, magkalinawan, pwede na mag-hearing ng 30. So, yun lang yung iniisip namin. Mm. Attorney, paano naman po ang magiging biyahe ninyo o niyo? Noong last na nakausap namin kayo, attorney, sabi niyong manonood din kayo sa itong ang pagdinig sana at nakausap din namin itong si Attorney Butuyan and maging siya ay may nakatakda na rin siyang biyahe. Tutuloy pa po ba kayo? Yes, tuloy ang mga biyahe nung mga non-revocable at non-refundable ang flight. Hihirapan din kasi dahil may na-set ng ibang mga schedule. Kaya marami dyan na talagang palipad na. At kung ano man ang mangyari, nandoon. Opo. Before itong postponement, attorney, inamin na rin ng ICC na may 15 witnesses na bubuo ng Group A.
na ipipresenta against former President Rodrigo Roa Duterte. Paano ang mga ito at kailangan na ba nilang bumiyahe o dito na lang sila dito mamalagi sa Pilipinas? Hindi nila kailangan pumunta sa The Hague. Okay, so hindi Mhm. nila kailangan pero pwede silang pumunta kung gusto nila. Ngayon marami pang kailangang pag-usapan, dun sa mga nakaambak na babiyahe, doon sa patungkol sa ano, pera at saka iba pang Mm. logistics. Mm. Kailangan talagang masusing pag-usapan 'to dahil paano kung ma-postpone at yun nga, next week, the following week pala, may usapin dito ng visa, may usapin ng flights, may usapin ng tulugan. Kaya hindi naman unlimited ang resources natin katulad ng iba diyan. Wala pong bayad dito na milyon-milyon o euro-euro, thousands of Mm. euros na pinag-uusapan. Kaya, ako, si Attorney Joel, hindi po, funded ng ICC ang aming biyahe sa ngayon. Naghanap kami ng ibang funding sources, labas doon sa sinasabing legal aid kasi hindi pa rin naman malinaw yung pag-appoint ng legal representative of victims. Kaya abang-abang pero at the same time, dasal-dasal na Mm. sooner rather than later ang postponement. Attorney, pero so far, yung mga dates lang naman ang affected, attorney, no? Yung mga technical preparation nyo, di naman po maapektuhan, attorney. Pag-usapan, yung kumbaga substantial preparations katulad ng Yeah. dana ng susunod na wave or batch ng mga mag-a-apply na victims, wala, in place pa rin 'yon. Excuse me. Naghahanda rin kami ng mga argumento patungkol doon sa charges. Ano ang komento ng mga biktima doon sa charges. Tandaan natin na yung confirmation of charges, binubuo pa lang yung sakdal. Kaya pwede pang Oh. makapag-participate ang mga biktima doon sa creation, sa drafting nitong sakdal na ito. Mm. May usapin din ng pananaw tungkol sa interim release. At sa marami pang issue na pwedeng mag-weigh in o makasabat ang mga biktima, pinaghahandaan namin ito. Sa interview po kamakailan kay Attorney Nicholas Kaufman, sinabi niyang hopefully ito na ang daan para tuluyang pagbigyan itong kanilang kahilingan na pansamantalang makalaya nga itong si dating Pangulo mula dyan sa pagkakadetain niya sa International Criminal Court. Any comment on this, attorney? Hindi, wag pa kasi siguro, teka lang hinahanap ko yung isa pa niyang statement eh. Kung ako, wag po siyang pakasisiguro dahil ang lumalabas, natatakot din siya na, ano ba itong lumabas? May Mm. kinatatakutan din siya na pag pinauwi ay, tama ba? Kapag pinauwi ay baka kasuhan. So nananawagan Mm. din Oh. siya na sa Philippine government kung pauuwiin, wag niyo namang kasuhan or diretso sa kulungan. Hindi naman Mm. pwede ito dahil hindi political ang issue kay Duterte kundi legal. May kasalanan ba siya o hindi sa mata ng batas. Sana hindi Mm. mauwi sa magkakaibigan, magkukumpare, magkaka-love team. 'Di ba? Duterte Marcos unity team ang issue ng patayan kasi hindi simpleng kapatawaran ang kailangan dito. Kailangan namin ng katotohanan at kailangan sa minimum masambulat kung ano ba talagang mangyari. Yun na nga lang yung minimum na gusto ng mga biktima eh. Kapag sinabi mong hustisya, sa minimum po marinig lang namin kung ano ba talaga yung nangyari. Bakit ba pinatay ang mga kaanak namin? At uhaw na uhaw diyan yung mga Pilipino. Tingnan niyo nakatutok lagi sa mga hearing, mapa-Senado man, mapa-Kongreso at maski ito sa ICC. Kasi dito sa Pilipinas maraming sikreto at hindi puwedeng pagtsismisan lang, kailangang ibunyag. At pagkatapos nun, yun na lang laging tanong, may mapapanagot ba? Kaya Mm. kung sa amin dito sa kung ang panawagan nga doon sa, corruption, flood control projects, matapos ng investigasyon, aksyon. Dito sa war on drugs, investigasyon, ituloy muna. With that, attorney, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa mga manonood at mga tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. From time to time, makikibalita kami, Attorney Conti, no, sa mga development pa rin sa mga kasong kinakaharap po nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Mga kabombo, nakapanin natin walang iba si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.